Eto na, unti-unti na natin nalalaman ang totoo. Yung 11 days na sinasabi ninyo na yun ang magpapatunay na magnanakaw si Vice President Sara Duterte, ay wala palang ibig sabihin yun. Sabi ni Attorney Roderick Wamil, testigo ng prosecution. Panoorin niyo to. Base po dyan sa provision na yan, nakasulat na ang maximum amount ay para sa 3 buwan. Pero meron po bang provision dyan na nagbabawal na gamitin ito in perhaps 60 days? Wala po. Meron po ba nagbabawal na gamitin ito in 11 days? Wala din po. Kaya hindi po namin sinama sa findings namin yung 11 days na disbursement. It's just a statement of fact po on the AOM. Thank you for confirming that, Mr. Witness. O di ba? Klaro. Joint Circular 2015-01. Walang ipinagbabawal na duration kung kailan lang pwedeng gastusin ang confidential fund. Wala. It could be 3 months, 2 months, 1 month, 11 days. Kaya nga sabi niya, hindi nila inilagay yon sa audit observation memorandum. Kasi nga, inaalaw yun sa batas. Oh, di ba? Nakalimutan na ng mga mambabatas yung basic principle ng criminal law. Ano yun? Ha? There is no crime when there is no law punishing it. Ay, pambihira talaga. Nullium crimen nola poina sine legge. Oh. Ayan. Ano ang kinumit ni Vice President na pagnanakaw dahil 11 days lang niya ginastos yung confidential fund? Hindi nyo ba naisip na parang sinadya ng Office of the President na i-release yun sa kahuli-hulihang araw ng 4th quarter para magkaroon sila ng bala laban sa Vice Presidente? Para magkaroon ng malisya yung paggastos ng Vice Presidente ng kanyang confidential fund na ngayon na nga nangyayari. Maliwanag ang aking paliwanag. Ha? Walang binayolate ayon na mismo sa COA. Anong pinanggagalaitin nyo? Gusto nyo lang mamahiya. Gusto nyo lang pagmukhain magnanakaw si Vice President Sara. Dahil galit kayo sa kanya. Bakit kayo galit? Dahil takot kayo na usigin kayo pagkatapos ng termino ni Bongbong Marcos. Bahala kayo. Sayang ang bayot, lagot.